Paano mo ngayon malalaman kung may problema nga yan? Nang hindi ka naman gagamit ng tester, ng ohmmeter, no? Paano mo yan malalaman kung yan ay gumagana o hindi? Ito, papakita ko po sa inyo. Lagyan muna natin to ng malamig na hangin. Kapag nakakita kayo ng pula dito sa mga readings sa data stream, ibig sabihin nun, may problema yung pula na yon. Pero ito, nakakahigop siya ngayon ng malamig na hangin, nakakasense siya, bumababa, lalong nagiging abnormal. Kumuha ngayon tayo ng mainit na hangin, mataas na siya. So 107, 109, kapag umabot tayo sa 122, dapat maging blue yung ating numero. Ito na, lumabas na yung resulta ng scan sa'yo. Itong Gibney, naipakita ko kanina na kapag inaalis yung hose doon sa hydrovac, nawawala yung vibration. Kasi nga, ang findings ko dito, singaw yung hydrovac. Kapag ka nga inaapakan niya, binobomba niya yung pedal ng preno, nag-up and down yung minor. Sumisingaw talaga. Ngayon, etong reading ng scanner natin. Pakita mo, Glenn. Ang reading ng scanner, PO110, intake air temperature, circuit malfunction. Tapos camshaft position sensor, circuit malfunction, knock sensor, circuit malfunction. Ngayon, gawin mo muna, bumili muna tayo ng hydrovac kasi sira yung hydrovac mo. Ang sinasabi mo, ito ay mayroong low power. Opo. Okay. Tapos, ang sinasabi mo pa rin kapag nakaapa ka sa preno, nanginginig ang makina. Pwede mo bang subukan o apakan mo nga yung preno? Tingnan natin. Sige. Dito ka, Glenn. Ayan. Ayan. Apak lang. Tingnan natin. Hindi naman masyado. Pero ano yung sinasabi niyong nanginginig? Maggrabe ba yung panginginig? Oo. Naka-aircon ba yan? Opo. O sige. Okay, ganito, Maya. Bombahin mo nga yung pedal. Hindi, sa preno, sa preno. Sige, bomba. Ay, tumataas ang minor, oh. Oh. Preno ang binobomba mo, ha? Opo. Oh. Nako, mga kapatid. Ibig sabihin, sira hydrovac nito. Ngayon, itest natin kung talagang sira ang hydrovac. Sige, bombahin mo lang ng bombahin. Christian, pakitanggal mo nga yung hose ng hydrovac. Yeah. Tingnan natin. Kasi ito mga kapatid, sa mga digasolina kasi, umaasa talaga ang preno nito doon sa vacuum ng makina. Yung hydrovac na yan, bina-vacuum ng engine yan, yung diaphragm, para pag inapakan mo, tumutulong yung vacuum na yun para lumambot ang preno. Kaya pag sira yung diaphragm, sira yung hydrovac, o kaya wala yung vacuum na galing sa makina, matigas ang preno mo. Ngayon, tinanggal ni Christian yung hose. Pakita mo, pakita mo. Ayan, o. Ayan, tumaas ang minor. Pero pag tinakpan natin, bumababa ang minor. Okay, apakan mo nga. Bombahin mo. O, wala nang pagbabago. Di ba? Kasi, hindi na sumisingaw yung vacuum. Ngayon, itatry natin, ibalik ulit ni Christian itong hose na to doon sa hydrovac. Sige. Ayan, nakabalik na. Okay. Maya, pakibomba mo nga ulit yung preno. Sige. Ayan, oh. Umaangat yung minor, oh. Ngayon, pwede ring isa yon na mag-cause din ng low power mo kasi meron siyang nahihigop na hangin na hindi dumadaan dito sa intake air temperature sensor. Kaya lang, na-read din natin to na may problema siya rito doon sa ating unang scan. Kaya titignan natin ngayon kung ito ba talaga yung nagkakos ng low power. Dito po sa data stream mga kapatid, ayan, intake air temperature 104 lang. Pero ang kanyang normal at yung maximum niya sa standard range ay 122 to 302. Ito kahit na i-revolution mo nga Maya, papagurin lang kita nang mabawasan ka ng timbang. Sige, revolution mo. Tignan natin kung magbabago. Wala, oh. Okay. Sige, okay na yan. Dapat nagbabago yun. Kasi pag may pumapasok na hangin, nire-read niya yun. At siya ngayon na magbibigay ng information doon sa computer, sa PCM, para sumabay din na magbigay ng fuel yung ating mga injectors. Pero dito walang pagbabago. Ulitin ko,
122 yung normal, siya nasa 104. Below sa minimum, no, na standard range. Ngayon, mga kapatid, karamihan ng mga may scanner, hindi naman nila alam gamitin. Dapat kasi, magamit nila talaga yung data stream. Kasi kung ang ginagamit lang nila sa scanner ay mag-scan ng fault codes, tapos delete, hindi makakatulong yun. Kasi kailangan malaman mo kung anong may problema. Ngayon, ito yung intake air temperature sensor. Paano mo ngayon malalaman kung may problema nga yan? Nang hindi ka naman gagamit ng tester, ng ohmmeter, no? Paano mo yan malalaman kung yan ay gumagana o hindi? Ito, papakita ko po sa inyo. Christian, tanggalin mo mismo yung sensor diyan sa housing. Ayan, tinatanggal ni Christian. Okay. Ito, pag nakahigop ng hangin, malamig man o mainit, dapat magkakaroon ng variation itong reading natin. Itong 102 na yan. Tignan nyo, hahawakan ko lang yan, magkakaroon ng variation yan eh. No? Kanina ilang, ayan, 100, nagbabago siya, no? Tapos kanina nag 102. Ngayon, lagyan muna natin to ng malamig na hangin. Nang gagaling ngayon dito sa Aeropack Brake Cleaner and Car Cleaner. Ha? Ito malamig to. Tignan natin, kapag ka ito ay dinaanan ng malamig na hangin, kung magbabago yung variation nitong reading natin sa intake air temperature. Tandaan nyo, kapag nakakita kayo ng pula dito sa mga reading sa data stream, ibig sabihin nun, may problema yung pula na yon. Kung baga sa grade sa school, ay bagsak yon, no? Palakol yun, 7, 70. Sige, lagyan mo ngayon ng mainit na malamig na hangin. Yan yun, nagbabago siya. Oh. Sige, dagdagan mo. Kaso ang pagbabago niya, pababa. Ang kailangan natin, yung pataas. Dapat maabot niya yung 122. Pero ito, nakakahigop siya ngayon ng malamig na hangin, nakakasense siya, bumababa. Lalong nagiging abnormal. So, ano ba yung dapat na hangin na mahihigop niya? Kumuha ngayon tayo ng mainit na hangin. Saan ka kukuha ng mainit na hangin, Christian? Ha? Doon sa kanina, sige nga. Okay. Ngayon ay naka 50, 51. Ayan, tumataas tayo. Tapos itatapat ngayon natin yung sensor dito sa buga ng ating electric fan. No? Electric fan yan, yung radiator fan na yan. Kasi, hindi pala ito electric fan. Sorry, ito pala ay clutch fan. No? So, kukuha tayo ng init ng hangin galing doon sa clutch fan, init ng radiator, ibubuga ngayon doon sa ating sensor. Yan, tingnan nyo mga kapatid, tumataas na siya. So, 107, 109. Kapag umabot tayo sa 122, dapat maging blue yung ating numero, yung rehistro. So, yan, 118, okay? Konti na lang, 120, 122, nag-normal na siya. Pero hindi yan yung normal na position ng ating sensor. Dapat nandito siya sa loob ng housing. Diba? Ngayon, mainit kasi yung nasasagap niya, kaya siya nag-normal. So, below average na yung performance ng ating intake air temperature sensor. Kaya kailangan mo talaga magpalit. So, talagang tama yung ginawa nating pagtitest. Kasi base doon sa data stream, base doon sa nasa utak natin, nakita natin may problema yung intake air temperature, kinanggal natin, at itines natin, ayan, nag-normal siya. Ngayon, ito. Dapat yan, pag tumataas, nagbabago din minor mo. Kasi kasabay ito nung pagbibigay ng gasolina, pag-apak mo sa accelerator, at saka yung hangin na papasok. Pero hindi naman nagbabago. Ibalik mo ngayon dyan. Yan. Binalik natin doon sa housing niya. Kasi dito ihigop na hangin sa snorkel. Tapos papasok dito, dadaan sa kanya. Dapat magre-rehistro siya. Starting niya 122. Kaso wala siya nakuha. Paki-revolution mo nga ano. Tignan natin kung magbabago to. Okay? Wala. Ayan. Lalo pa siyang bumababa. Lalo pa siyang nagiging negative. Okay. So yun na. Okay na, Maya. May problema talaga yung intake air temperature sensor. May problema yung iyong hydrovac. Nakita na natin. Si boss mo ba yung dumating? Oo. So nakita mo na, sir? Yung problema, si Boss Ado. Oo. Igas din pala. Okay, kuya pala. O kuya, nakita mo, yan ha. Yung intake air temperature natin, defective talaga.
hindi na siya nakaka-reading ng normal. Tapos hindi niya nakita yung sa hydrovac. O, ulitin natin, pakiapakan mo nga, Maya. Pag inaapakan niya yung preno, Palitan na natin po. oo. Yan, sige, apakan mo. Yan, tumataas. Sira na yung diaphragm niya sa loob. Gamit ni Commander yan eh. Minsan talaga ginagamit, mahina eh. Ay, kasi nga, may problema to. Kaya sabi ko, nagbablog ka, edi dadalhin ko sa'yo. Ayun, malaki-laking gastos itong naging problema no may-ari nitong adventure na to. Kasi napabayaan. Yung preno nga, halos hindi niya makalas. Ang problema dito, mayroon ng umingay, pinabayaan niya. At yung ingay na yon sa makina, inakala niya lang, sa mga pang-ilalim lang, o kaya naman, fuel knock. Ang hindi niya alam, yung ingay pala na yon ay lumuwag na yung kanyang main pulley doon sa pagkakasalpak sa sigunyal. At ngayon, yung kanyang konya, pinalaki ngayon yung espasyo nung sinusuksukan ng konya. Pakita mo nga ito. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Nang dahil dito, ma-overhaul ngayon itong engine. Tignan mo yung sinusuksukan ng konya, So every time na umiikot ito, pinalalaki niya ngayon itong slot na yan, na iyon kasi yung pinakalak, yung konya. Ngayon bumili kami ng bagong pulley. Tapat mo yan. Ito lang yung sa konya. Ito ngayon, yung pinalaki, nung dahil sa maluwag na hindi nahigpitan, pumapalo-palo ngayon, itong pulley doon sa konya, lumaki yan. Ngayon, hindi doon natapos ang problema nung bumili kami nito. Pagbili ngayon namin ito, sinukat namin itong laki, yung inner diameter nito ngayon. Ayan. Kasi dito ang nakapasok yung sigunyal, yung crankshaft, Okay. Pagsukat ko dito, ang lumabas ay 3.5 cm, pero dito sukatin ngayon natin, ito ngayon ay 3.6 cm na. Malaki siya ng 1 mm. Hindi pwede yun kasi kakalug yun. Pag ipinasok mo ngayon doon sa sigunyal, kalug na. Subukan mo ngayon ipasok to kasi malamang kalug na yan. Kasi yun ay lumaki na po yun. Kapag ito mahigpit pa rin, pagpasok sa sigunyal, makakaligtas pa ngayon itong makina. Pero kapag ito ay maluwag na, hindi na yan makakaligtas. Subukan ngayon natin. Kita? Wala na, Kalug na talaga, maging dun sa, sa konya. Yung inuupuan po kasi ng konya niya. Lumaki din. Yung inuupuan ng konya, crankshaft yun Sigunyal yun Kaya ito, mga kapatid, ang desisyon dito, overhaul. Kasi hindi mo naman makukuha yung sigunyal para dali natin sa machine shop, pabibilda pa natin yon, saka natin patotorno, yung sakto ulit doon sa pulley natin, at maging yung uupuan ulit ng bagong konya, kailangan mailipat yon para hindi siya magalaw. Kaya lang, kailangan kalasin mo yung makina. At pag kinalas ang makina, general overhaul na yan. Lahat na makikita natin na hindi napasok doon sa specs niya, ay papalitan na natin, lalong-lalo na yung mga bearing. Kaya mga kapatid, pag may narinig kayong mga ingay sa inyong mga makina, kahit luma, kahit bago na mga sasakyan, maging aware po kayo. Baka mamaya, hindi lang doon sa mga pang-ilalim yan. Baka mamaya, matulad kayo dito na lumuwag pala yung kanyang pulley, yung tornilyo doon, pinabayaan, kaya ngayon sinira yung sigunyal. Sinira yung pulley, sinira yung mismong konya. Sige. Ma'am, thank you Thank you. Uwi pa kayo sa San Jose del Monte. Opo. Ingat po kayo sa pagdadrive ha. Baka 3 to 4 months yung minivan kong dalhin. Yung minivan naman po. Yes po. Ma'am, pakita ko kayo sa vlog ha. Okay. Ang ganda-ganda ni ma'am Thank you. Okay po, bye-bye po. Ingat po kayo. Ayun Ayun na po ko. Opo, ingat po kayo. Sige, salamat. Bye-bye din, po. sir. Bye-bye. Opo. Ayan mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ang mga subscribers at customers po ni Autorans, kahit nagaling pa ng malalayong lugar, inaasikaso naman natin hanggat kaya nating asikasuhin. Kasi nga po, yung ibang mga problema, mahihirap din. Kaya minsan, tumatagal ang mga unit po dito po sa Autorans. Maraming salamat sa inyo. Pagpasensyahan nyo yung mga minsan pagkukulang at pagkakamali namin at pipilitin po naming makabawi. Magandang hapon po sa inyong lahat.